Eksaktong isang linggo nang nakararaan itinanghal sa loob ng Malacanang Palace Complex ang isang fashion show na pinamagatang Isang Pilipinas. Tampok ang mga obra ng designer na si Michael Leyva. Kabilang sa mga rumampa, mga lokal na opisyal, ilang kongresista at may bahay ng ilang senador. Isa lamang ang fashion show na ito sa serye ng mga fashion show na proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ito na ay ikatlong fashion show na ginanap sa Goldenberg Mansion. Ang lumang mansyon sa loob ng Malacanang Complex sa pinarenovate at ginamit na ngayong venue ng mga special events at exhibits. Ako ay nabigyan ng inspirasyon ng ating First Lady sa kanyang programa na Likha na sumusuporta at nagbibigay ng plataforma sa mga hahabi na mayroon tayo sa Pilipinas na maipakita nila ang kanilang talento at kung gaano kaganda at kayaman ng kultura na mayroon sila sa bawat lugar. Actually, sa totoo lang po sa totoo lang, kung titingnan mo yung dahilan nila, medyo katanggap-tanggap. 'Di ba? Yung dahilan nila, katanggap-tanggap. Pero meron akong opinion lang, okay? Pero ang fashion show, umani ng batikos mula silang kongresista. Puna ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, habang maraming Pilipinong hirap makaahon sa epekto ng mga pagbaha, nakakapanghina ng loob makita mga opisyal ng gobyerno sa ganong kagarbong pagtitipon. Anya, sa panahong kulang ang pondo para sa social services at marami ang nagugutom, hindi raw katanggap-tanggap na sumama ang mga opisyal sa mga aktibidad na wala masyadong kabuluhan. Punto naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat daw ilahad kung magkano sa pera ng bayan ang ginastos. Dapat daw itong may balik at wag na ulitin ang tinawag niyang ganong pagsasayang ng pera ng bayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Social Secretary Dina Arroyo Tantoco na wala raw ginastos ang gobyerno para sa event dahil binayaran ito ng mga designer at katuwang nila mga pribadong institusyon. Layo rin daw ng serye ng mga fashion show na bigyan ng plataforma mga Filipino artist para ipakita kanilang mga obra sa isang makasaysayang lugar na bahagi ng ating cultural identity. Ang programa ay pinagtulungan ng mga nasa fashion industry at nagsusulong sa mga lokal na hobby at disenyo na mahalaga sa ating cultural identity. Anyway, eto na nga. So, ang sinasabi nga nila, showcase daw po nila yung ating kultura. Tingnan natin yung angulo na yon. Kung talagang showcase nila yung kultura na yan, meron ba silang na-achieve? Na-achieve ba nila yon? Dahil ginawa nila sa Malacanang yon. 'Di ba? Iyan ho ba ay nabigyan ng karangalan sa lahat ng mga designer? Parang iba Parang sa akin parang 'di ba ang sabi ng isang designer, parang na-meet lang nung ni Ma'am Shi, ang asawa ni Pangulong Marcos, yung isang designer. So parang isa lang yung na-meet niya at parang nag-showcase. So medyo baka na-promote yung isang designer. Hindi lahat ng designer, hindi natulungan. At yung sinasabing kultura o yung ating sariling atin ang na-promote, baka yung sariling kanya lang yung na-promote. Yun ang sa tingin ko. Okay? Pangalawa, maganda sana yung hangarin. Kaya lang, again, ito ba'y napapanahon? Di ba? Napapanahon po ba ito? Dahil una-una, alam naman po natin na yan ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan ngayon? Ibig sabihin, ano ba ang pinaka-basic need ng ating mga kababayan ngayon? Ang basic need ba ng kababayan natin? Malaman ang mga kultura at fashion show o mga fashion designer ng Pilipinas? Hindi, di ba? Isipin nyo kasi yun ang kanilang goal, ika nga. Yun ang kanilang motibo sa paggawa niyan. Ang tanong, yan ba ang priority ngayon? Na malaman ng taong bayan kung sino ang magaling na fashion designer sa Pilipinas? Kung sino ang magaling parang siguro, sa akin, wala sa priority, ika nga. Diba? Bilang First Lady, instead of putting your time, your effort on that particular project, why not humanap ka ng ibang project, maybe teaching our kababayan to earn. Naintindihan mo? Bakit hindi ganon? Livelihood ang gawin mo instead of fashion show. Kasi nga, sa fashion show, ang na-promote dyan, mga fashion designer, may sarili naman trabaho yung mga yan. Kaya na mabuhay niya mga yan. Ang dapat tinutulungan mo, madam, okay, Ma'am Shi, Madam
Lisa Marcos, ang dapat tinutulungan mo, Madam First Lady, yung mga kababayan natin na gutom. Paano mo matutulungan yun? Ibig mong sabihin, pakainin ng pakainin. Di sabihin na iba, may DSWD naman, pakainin ng DSWD. Hindi ho. Ang pwedeng gawin, livelihood sa mga, maybe ako ito sa tingin ko, pwede niyang gawin. Yung mga nanay na habang nagtatrabaho yung kanilang mga asawa, sila ho ay merong pangkabuhayan sa kanilang bahay. Yun ang dapat gawin niyang priority. Di ba ho? Hindi ho yung, una-una walang maidudulot sa mga mahihirap. Yun dapat ang priority ng ating First Lady. Tulungan yung mahihirap. Unless, ang priority mo tulungan yung mga nasa alta sa syudad. Tama, mali. Di ba? Isa yun. Isipin mo, ano ba pwedeng gawin trabaho ng mga pangunahan mo? Makipag-meet ka sa mga asawa ng mga mayor. Tapos, enganyuin mo sila. Gumawa kayo ng mga livelihood para sa mga nanay. Di ba? Gumawa kayo ng mga pagkakakitaan ng mga nanay para nakakatulong sila sa kanilang asawa at hindi putak ng putak. Hindi kasi totoo lang, minsan ng mga, pasensya na sa mga babae, meron ba dito mga nanay? Huwag ko kayo magagalit ha. Minsan kasi yung mga nanay, pag wala na masyadong ginagawa yan, ang napapagtripan niyang pumutak. Real talk tayo ganito, real talk tayo Yung mga babae kasi, ganito yan makinig kayo na maigi. Mga babae, yung mga batang babae, yung mga dalagita, mga teenager, yung mga may syota, mga ganyan, may mga jowa. Okay? Sa simula, yung mga tampo-tampo nila, yung kanilang mga moods, ika nga, is way of, panlalambing. Tama, mali. Di ba? Aminin na natin, kayo mga babae, hindi binabae, mga babae, ang way ninyo para maglambing ng jowa, yung may patampo-tampo kayo, nagiging moody kayo, gusto nyo nilalambing kayo, ganyan. Okay naman yun sa simula, yung sa mga may jowa, okay yun sa simula. Ang problema, hanggang naging mag-asawa na kayo, ganun pa rin ugali mo. Moody ka pa rin. Gusto mo pa rin magpalambing. Gusto mo pa rin magtampo-tampo. Hanggang nauwi na, hindi na paglalambing. Nauwi na sa naging. Tama, mali. Di ba? Kaya nga yung mga, sa simula, tama ka, Jing Corpus, simula, pakit-pakit lang yun. Kunwari, tampo-tampo, tapos, okay. Sorry na. Pero pag nag-asawa na, iba na. Medyo, si asawa nagiging baseball player. Baseball player. Nambabato na kung ano-ano. Kung hindi nambabato na kung ano-ano, namamalo na kung ano-ano. Mga babae, di ba? Tapos putak na ng putak, Bakit to? Alam niyo kung bakit? Kasi sinanay natin nung una sa simula na pag moody, lambingin. Hanggang nadala nila, pag asawa na sila. Tama, mali. Tapos, eto pa. Pag walang ginagawa yan at iniiwan nyo lang sa bahay yan, yung mga asawa, diyan na sila magsisimula ang dami na iisip niyan. Totoo lang yung mga minsan, wag ko kayo masasaktan sa mga asawa Huwag kayo mag-alala. May tama rin tayo sa mga lalaki. Sa mga asawang babae, minsan kasi ang hilig yung ganyan-ganyan Sa totoo lang, kasi nga minsan wala silang ginagawa. Kaya nagigilibangan nilang pumutak. Diba? Pagka wala kang ginagawa, talagang libangan mo minsan pumutak. Kaya nga yung abogadong walang trabaho Ano ginagawa Pumutak ng pumutak kay Tulpo. Wala pa ba tayong kaso dyan? Wala pa. Type. Kasi walang kaso. Parang babaeng yun Babaeng walang putak ng putak. Tama o mali? Di ba?
Isipin mo may kaso yun. Sa tingin mo, nasa vlog yun? Nagbabablog yun? Wala. Di ba? Kasi nga busy yun. Tama mali. Pagka walang trabaho yun, pag walang kaso yun, talaga magdadaldal yung sa vlog. Walang pumatol, kaya nagdadaldal. Tandaan nyo, isang taong masaya. Wala nang panahon niyan pumutak kay Tulpo. Kaya anong point ko dito? Sana, Ma'am Shi, Madam Lisa Marcos, sana, ang akin lang, hindi napapanahon yung fashion show na yan. Dapat siguro magandang gawin mo, tulungan mo yung mga nanay na magkaroon ng trabaho para makatulong sa kanilang mga asawa. Alam mo kasi yung problema ngayon, eto, pasensya na sa mga kababayan natin lalo na sa mga medyo hirap sa buhay. Pag wala tayong magawa, buka na lang tayo ng buka minsan. Totoo. Minsan nga ako kung sino pa yung talagang walang trabaho, yung tambay lang sa bahay, sila pa yung laging may bitbit na 2 anak pa minsan, nagpapadede. Oy, tas tatawagin yung isa niyang anak, hoy, bantayan mo nga yung kapatid mo, wala kang kwentang anak. Totoo naman, di ba? Kasi nga walang ginagawa sa bahay. Anong libangan? Si tatay naman, pagod na pagod pag uwi. Di ba? Nakapanood sa TikTok. Tapos ilalabas na lang sa asawa. Hindi, totoo yan. Kaya nga tinamon, dami-dami sa bahay. Grabe, magtataka ka. Walang asawa, walang trabaho ito. Tapos ilan ng anak, magtataka ka. Mababa na 6 na anak. Ayun yun. Kasi ang utak ka talaga ng mga Pilipino, gagawa ng anak para marami magtatrabaho sa akin. Ang problema, hindi nagtrabaho, nag-snatcher. Kung hindi pa nag-snatcher, naging addict. Parang isa, naging vlogger. Di ba? Kasi nga, walang alam Pakalat-kalat sa kalsada. Naging scammer, naging vlogger, di ba? So ano ang punto dito? Kailangan bigyan natin ng magagawa yung mga nanay, di ba? Tulungan natin. Sana yun ang i-priority ng ating First Lady. Tulungan yung mga nanay kasi yun ang papel ng isang First Lady. Kaya ka nga naging First Lady, di ba? Kaya ka nga yung asawa ka ng ikaw ay katuwang, tumutulong ka partner, tumutulong ka sa presidente. Ibig sabihin nun, ano ba ang makakatulong sa bayan? Etong mga nanay na magtatrabaho, magkakaroon ng simpleng negosyo, turuan mag-ice candy,